Hello mga ka-TG, eto na nga ang Gilas Updates. Ngayong gabi nga ay naglaban na ang Gilas Pilipinas laban dito sa Hong Kong, China. Matapos na nga kantahin ang kanya-kanyang national anthem ng dalawang koponan ay pinakilala na agad ang starting lineup ng Gilas Pilipinas. At ang starter 5 nga ng Gilas Pilipinas ay si Scotty Thompson, center na si Kai Sotto, power forward nga na si Calvin Aftana at si Dwight Ramos, at ang panghuli at si Justin Noypi. Sa pagsisimula nitong first quarter ay umarangkada na itong Gilas Pilipinas na nag 9-0 run na agad naman nakapagpa-time out dito sa Hong Kong. At sa kabila nga ng issue ng doping test, Justin Brownlee tumitira na naman sa labas, sabay pukol ng 3. Hindi naman padadaig itong Hong Kong, kahit na nabablock na sila ni Kai Sotto, pilit pa rin umi-score. Inside at outside ay gumagana din naman ang shooting nitong Hong Kong team. Last minute nga nitong first quarter ay nagpakula ng dalawang sunod na 3, itong si CJ Perez at Jamie Malonzo. Ngunit last 3 seconds nga ay bumawi naman ng 3 itong Hong Kong team ng number 6 na si Leung. Pero magbabaon pa rin ng 8 puntos na kalamangan itong Gilas Pilipinas, 25-13. Sa pagbubukas nga nitong second quarter ay umarangkada naman itong guard ng team Hong Kong, number 24, Leung, na tumablaw naman agad sa 25. Naging agresibo nga ang defense at ofensa ng Team Hong Kong at lumamang na nga sila sa Gilas 29-30. Last 2 minutes nga nang nagdakdak itong si Kai Sotto na nakapagpalamang sa Gilas 35-33. At dahil nga sa dakdak ni Kai Sotto, napatime out itong Team Hong Kong. Maganda nga pinapakitang depensa nitong Team Hong Kong at Team Gilas Pilipinas. Titira sa labas ang Team Hong Kong at sasalaksak naman sa loob ang Gilas. At sa pagtatapos nga nitong second quarter ay magbabaong pa rin ng kalamangan itong Gilas Pilipinas 41-37. Kalagitnaan nga ng third quarter, ngunit sumasabay din naman sa pakikipagpukpukan kay Kai Sotto sa loob itong big man ng Hong Kong number 33. Under 4 minutes nga ng laban, biglang napatay itong Hong Kong team dahil sa hustle play ni Justin Brownlee na lumamang sa double digit 12 points ang lamang. At dahil nga sa pagpakula ng Gilas Pilipinas na 3, ay natapos ang third quarter na lumobo ang lamang sa 25, 71-46. Kalagitnaan naman ng fourth quarter ay nagpaulan ng 2 sunod na 3, itong number 6 ng Team Hong Kong. Sumasabay din itong number 33 ng Hong Kong na panayang score dito sa faded lane. Last 2 minutes nga ng laban, Kevin Cambao nagpakilala. Tira sa 3, pasok. 14 seconds na nga lang biglang magtayuan ng mga fans dahil nanalo na ang Team Gilas Pilipinas. Natambakan nga itong Team Hong Kong 94-64. And this is Ile Castro reporting. Hello mga ka-TG, at eto na nga ang Gilas Updates. Kagabi nga ay naglaban itong Gilas Pilipinas laban sa Chinese Taipei dito sa PhilSports Arena. At ito nga ang magandang balita, tinambakan ng Gilas Pilipinas itong Chinese Taipei na nagtapos sa 106-53, panalo ang Gilas. Magandang ang balita ito para sa Gilas Pilipinas dahil nakadalawa na sila dito sa elimination round ng FIBA Asia Cup Qualifying Rounds 2025. Unang quarter pa nga ng laban ay nagpakitang gilas na itong Gilas Pilipinas, lalong-lalo na ito si Kai Sotto. Umarangkada din naman itong si Justin Brownlee sa mga play at passes ni Scotty Thompson. Kinagiliwan din ito ng mga fans ng Gilas itong si Kai Sotto dahil nag-showtime ito sa loob ng court. Mga ilang dakdak din ang ginawa nito at ilang supalpal din ang pinagkaloob nito sa team ng Chinese Taipei. Maganda nga ang pinakita ng bawat player dahil lahat sila ay nag-contribute sa mga play at plano ni Coach Tim Cone. Umangati naman itong si Japet Aglar na veterano ng Gilas Pilipinas na dahil naka-free dunk ito ng 2 sunod. Nakadalawang sunod nga na 3 itong si Carl Tamayo at lalong alamukas ang sigawan ng mag-pass break kay Dwight Ramos at ito'y nag-dunk. At sumunod naman nito ay ang hustle layup. Sinasabi nga ng marami na di umano ay malalaki nga itong Gilas Pilipinas kontra dito sa Chinese Taipei. Ang pinakamalaki nga lang dito sa Chinese Taipei ay 6'7", samantalang dito sa Gilas Pilipinas ay 7'2" na si Kai Sotto. But anyway, abangan natin ulit ang laban ng Gilas Pilipinas sa susunod ng Hunyo para sa qualifying rounds. Congratulations Gilas Pilipinas, and this is Ile Castro reporting.